Nagising si Michael sa ingay at tawag ni Kat ang isang 50 anyos na matanda na kasama niya sa iisang selda. "Eho, eho," gising na sigaw ni Kat ang habang inuuga ang katawan ng binata. "Anong meron tay?" Natatarantang tanong nito habang kumakaripas ng bangon. "Maghahalubog si Mayor sa buong selda kasama yung pinaka-pinuno rito ng kapulisan," sagot ng matanda. Titingnan nila kung may mga bawal na gamit na naipasok dito sa loob. Dagdag pa nito, habang isa-isa silang kinakapkapan bago makalabas sa kanilang selda, ay nangangatog si Michael sa di malamang dahilan. Tumagal ng humigit kalahating oras ang paghahalubog ng mga pulis at ang paglinis ng mayor sa buong selda, agad nilang pinapasok ang mga preso mula sa pansamantalang pasilyo na tinatayuan ng mga ito. Sa mismong araw na iyon ay natanong ni Michael kung anong kaso ng matandang si Kat ang sabi nito ay hindi niya pa alam na pagbintangan lang daw siyang nagnakaw ng gamit ng dati nitong amo sa mansyong dati niyang pinagtatrabahuan. Bakit hindi niyo pa rin po alam? Ilang buwan na po pala kayo rito sa loob? Dagdag na tanong ni Michael sa matanda. 10 na kayo kung sagot nito. Mag-iisang taon na po pa. Hindi pa natatapos ni Michael ang sasabihin ay biglang nagsalitang muli si Kat ang taon, 10 taon. Po, 10 taon. Tapos hanggang ngayon di nyo pa rin alam kung anong kaso nyo. Gulat na tugon ng binata. Unti-unting tumingin ang matanda kay Michael at sumagot habang naluluha ang mata at pinipilit ng ngiti. "Dito na yata ako tatanda iho, di na rin ako umasang aasikasuhin pa nila yung kaso ko." Si Michael ay 22 taong gulang, nakulong siya dahil sa akos ang pagkakaroon ng ilegal na droga. Nasa prosesong paglilitis pa lang ang kaso niya at ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nakulong kaya naman naninibago ito sa sitwasyong kanyang sinapit. Mayroong 8 selda sa kada palapag ng gusali ng kulungan at nasa mainit na dulo ng pang-8 selda na merong 35 preso na nananatili si Michael. "Kita mo yan," sabi ni Alex kay Michael sabay turo sa dinalalayong katapat na preso. "Tangkang pagpatay ang kaso kung ba't nandito yan." Paano? Loko-loko. Binugbog ng gusto yung pamangkin ng may-ari ng pribadong paaralan dyan sa Manila, di ngayon pahilate-hilata na lang siya dito. Patapos na nga sana daw yan doon saya ang dagdag nito. Bakit daw po niya binugbog? Tanong naman ni Michael. Walang masyadong balita sa kaso niyan kahit nabigatin yung tinira niya pero sabi, nagkainitan daw. Hindi ko naman nakitang nagsisiyan, ganyan lang yan siya, mag-isa, walang kinakausap, sagot naman ni Alex. Ikaw, anong kaso mo? Dagdag na tanong ni Michael. Ako, pagnanakaw, alam mo, labas-masok na ko dito sa kulungan. Kasi sa totoo lang, okay na ko dito, mas nakakakain ako dito kesa sa labas, bogbog ka nga lang ng mga siga dito pero mas bogbog ka kakaisip kung anong ikakabuhay mo sa labas. Matapos na sabihin nito ni Alex ay muli na namang napaisip ang binatang si Michael. Nasa estado kasi na may kakaunting kaya ang pamilya ni Michael kaya naman di niya gaanong alam ang mga ganitong klaseng kwento ng buhay ng mga tao. Samantala, nakaka2 linggo pa lang si Michael sa loob ng kulungan. Hindi siya masyadong nakakaramdam ang hirap dahil sa swerteng natapat siya sa mabait na mayor at mga kasamang hindi ganoon kadahas. Sa pagkain ni Michael ng kanilang tanghalian, ay biglang may lumapit sa kanyang binata. "Di ba kaklase kita sa kursong ekonomiya sa paaralang yuha?" Seryosong tanong nito. Oo, bakit? Nauutol na tanong naman ni Michael. "Kilala mo yung presidente ng organisasyon ninyo ng kurso mo? Yung babaeng may kapayatan?" Muling pagtatanong ng binata. "Oo, si Ambusan Angeles." Tanong muli naman ni Michael. "Oo, yun, kumusta siya?" Nag-aalalang tanong ng binata. Nagtataka man kung bakit tinatanong ito ng binata sa kanya ay sinagot pa rin niya ito ng seryoso. "Hindi kami ganoon kalapit na dalawa pero huling kita ko sa kanya ay maayos naman siya, buntis siya noon pero alam ko hinayaan na lang siya ng eskwelahan dahil malapit na rin naman na siya magtapos." Pagtapos marinig ito ng binata ay tumalikod na ito at umalis papalayo sa kinakainang pwesto ni Michael. Dumating na ang unang paglilitis sa kaso ni Michael at ayon sa nangyaring paglilitis ay may ebidensyang nakuha ang mga pulis sa bulsa ni Michael noong panahon na hinuhuli siya ng mga ito. Itinanggi naman ng abogado ni Michael ang akasang ito at umapilang walang kasalanan ang binata. Ayon sa kwento ni Michael at sa salaysay ng abogado nito ay nakatayo lamang siya malapit sa eskinita ng Intramuros. Dahil inaantay nito ang sumbong niya at sinabing wala naman siyang dalang droga at di naman siya gumagamit ng mga iyon. "Mapapatunayan niyo bang nasa ebidensya ang bakas daliri ng akusado?" Ataking tanong ng abogado sa testigang pulis. "Bilang pulis, alam mo naman kung gaano kabigat ang kaso ng panunumpang walang katotohanan." "Tama, kaya naman uulitin ko. Totoo bang nasa bulsa ng akusado ang nakuha mong ilegal na droga?" Dagdag na atake nito. "Oo, totoong nakita ko," sagot ng testigang pulis. Wala nang susunod na katanungan kagalang-galang na hukom, mahinahon na tugon naman ng abogado ni Michael. Iniharap din sa hukuman ng tatay ni Michael na si Talpe. Bilang isang testigo ng mga gabing iyon. Ani niya, malapit na siya sa usapang tagpuan nila ni Michael nang sa di kalayuan ay may nakita siyang mga armadong pulis na tumatakbo. At dahil sa may nakahintong kasunurang kotse sa tapat ng sasakyan nito ay hindi niya magawang dumiretso. Kaya naman kahit malayo pa lang daw ito sa lugar ni Michael ay agad na itong tumakbo papunta sa kinalulugaran ng kanyang anak. Dagdag pa niya na nang makalapit siya ay nakita niya ang kanyang anak na hinahatak ng mga pulis habang pumipiglas at sinasabi,
Bakit po? Anong ginawa ko? Sinabi rin nito na napansin niyang may dinukot sa bulsa ang isa sa mga pulis na humahawak kay Michael at nang madukot na ito ng pulis ay agad itong nagkunwaring kinakapkapan ang binata. Dahil si Capel ay ama ni Michael, maliit na porsyento lamang ito para gamiting ebidensya na nagsasabing hindi totoo ang inaakusa sa akusado. Muling ibinalik sa kulungan si Michael upang antayin ang susunod na paglilitis. Kinabukasan ng gabi ay tinatawag si Michael ng kanilang mayor upang maglinis ng palikuran sa palapag na kinaroroonan ng kanilang selda. Sa paglilinis ay biglang may pumasok na 3 preso mula sa magkaibang selda at agad na binugbog si Michael. Sabog ang kaliwang mata nito at lamog ang buong katawan. Ito ang kauna-unahang pambubugbog sa kanya sa loob ng kulungan. Habang nakahiga sa sahig ng banyo si Michael ay may muling pumasok sa loob. Hindi niya makilala ito dahil sa pamamaga ng mata at panghihina pero narinig niya ng malinaw ang sinabi nito. Nasa itaas ang kalaban mo kaya kung ako sa iyo ay magpakabait ka dahil magtatagal ka pa rito. Sabay alis nito, pinilit ng binata na tumayo kahit sobrang nananakit ang katawan nito. Sa pagtayo ay dumura ito ng laway na may kasamang dugo at sinabing, "Walang demonyo na nananatili sa itaas, lahat sila bumagsak mula sa langit." Puot at galit ang laman ng puso ni Michael sa pagpasok niyang muli sa selda. Ang lahat ng preso ay nanahimik habang tinititigan siya sa pagdaan niya, ang mga mata nila ay parang nagpapahiwatig na kilala nila kung sino ang dahilan ng mga sa at dugo ang mukha nito. Lumapit sa kanya ang matandang si Katang at inalalayan ito sa pwestong higaan ng binata at kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala sa binata. 1 linggo din ang nakalipas mula sa pambubugbog na natamo ni Michael. Ang dating malapiting si Michael ay naging tahimik na lamang, lagi na itong mag-isa sa sulok at halos walang nilalapitan at kinakausap. Lunes ng umaga nang inilabas si Michael sa selda upang humarap sa abogado nito. Napansin ng abogado ang pagbabago ni Michael kaya naman tinanong nito kung may nangyari bang masama, sumagot naman ito at sinabing, "Ngayon ko lang kinamuhian ang kulay ng pula." Hindi man naintindihan ng abogado kung anong ibig sabihin nito ngunit naiintindihan niya na ayaw sabihin ni Michael ang nangyari. Isinantabi ng abogado ang pag-aalala at sinabing may pag-asa ang binatang makalaya. Nakikinig lang si Michael sa sinasabi ng abogado hanggang sa matapos ito at pabalikin siyang muli sa selda. Ilang araw ang nakalipas, habang inaantay pa rin ang susunod na paglilitis ay may biglang sumiklab na kaguluhan sa loob ng selda nila Michael. Nagkasuntukan ang 2 preso at binaglaon ay sumali na ang iba pa. Nakatayo lang si Michael habang pinapanood ang mga pangyayari. Wala itong naramdamang takot at pakialam ngunit nang tumalikod ito para pumunta sana sa pinakagilid ng selda ay bigla itong sinugod ng patalim ng isa sa mga preso. Ang patalim ay gawa sa pinatulis na hawakan ng suklay. Malapit na sanang masaksak si Michael sa likod kung hindi lang ito napigilan ng binatang dati niyang kaklase. Binugbog ito ng binata hanggang sa pumutok at dumugo ang kanang pisngi at mata nito. Ilang sandali ay dumating ang mga pulis at pumasok sa loob ng selda. Pinagpapalo ng mga ito ang mga preso sa loob hanggang sa mapansin ng isang pulis ang matandang si Katang na nakaupo sa may gilid malapit sa rehas ng selda. Nanahimik itong nakaupo habang hawak-hawak ang kadiliran na siyang inaagusan ng dugo. Nang makita ito ni Michael ay agad itong napatakbo sa matanda, luhaan at natataranta na parang bata. "Tay, ayos lang kayo. Sandali, takpan niyo po ng mabuti yung sugat niyo," humahagulgol na sabi ni Michael sa matanda. "Pakiusap, tumawag kayo tulong." Pakiusap niya sa mga pulis. Habang nakatingin sa mga pulis at nakikiusap ay biglang may naramdamang kamay si Michael na humawak sa braso niya. Sumenyas ito na may ibubulong kaya naman inilapit ni Michael ang tainga nito sa matanda. "Sasasabi ko na, namamansa sayo." Pinipilit na sabi ng matanda. Huminga ito ng malalim at ipinagpatuloy ang nais sabihin. "Nana, dito na nako. Mamatay." Matapos na sabihin ito ng matanda ay ngumiti ito sa binata at unti-unting pinaikit ang mata. Napuno ng katahimikan ang buong selda. Habang umiiyak ng walang tunog si Michael, naiintindihan ko na kung bakit kulay pula ang impyerno. Pabulong na galit na sabi nito habang nakayuko at nakatingin sa duguan nitong mga palat. Dumating ang huling araw ng paglilitis ni Michael at naipanalo nila ang kaso. Mayroon kasing inilabas na isang video na kuha ng isang kamerang nakakabit sa sasakyan ng testigo na kung saan kitang-kita rito ang aktwal na pangyayari sa paghuli kay Michael mula sa pagtakbo ng mga pulis hanggang sa panghaharas ng mga ito sa binata. Hiniling ng testigo ang nagbigay ng ebidensya na huwag humarap sa korte, hindi man ito humarap sa paglilitis ni Michael, ay sapat naman ang binigay nitong ebidensya. Dahil sa maswerteng nakita rin sa video ang paglabas ng pulis ng isang paketeng may lamang puti sa loob. Napatunayan sa hukuman na ang puting paketeng ito ay iisa sa isinumiting ebidensya laban sa akusado. Hindi maintindihan ni Michael ang nararamdaman ng mga araw na iyon. Naalala niyang muli ang mga dinanas niya sa loob ng kulungan, napansin ito ng abogado ni Michael. Kaya naman tinapik nito ang balikat ng binata, simbolo na nagsasabing, "Kaya mo yan." Napatingin naman si Michael sa kanya at ngumiti ng pilit sabay sabing, "Ang pangyayaring ito sa buhay ko ay puno ng sakit, hindi ko makakalimutan ang seldang tila kulay pula dahil sa mga dugong natuyo na lang doon." Tuldok, matapos mapatunayang hindi nagkasala ang akusadong si Michael, ay pinatawa naman ng patong-patong na kaso ang mga pulis na hamuli kay Michael.
Inamin ng isa sa mga ito na kung bakit nila ginawa yon ay para daw umaangat kaagad ang kanilang ranggo sa pamamagitan ng paghuli ng mga kriminal at pagpapakita na mahusay sila sa trabahong kanilang ginagawa kahit na ang lahat ng ito ay hindi naman totoo. Sa paglaya ni Makel ay nakita niyang may kinakausap ang binata na dati niyang kaklase sa tanggapan ng mga bisita. Namukha ni Makel ang bisita ng binata. Ito ay ang babaeng minsan nang tinanong sa kanya ng nito. Ang babae ay may hawak na batang sanggol at masayang-masaya na pinipisil ng binata ang pisngi nito. Tumigil ang babae kay Makel at ngumiti. Kasunod nito ay ang paglingon din ng binata sa kanya at tumango habang nakangiti rin. Napayuko si Makel sabay lakad palabas ng kulungan habang sa labas nito ay nag-aantay ang abogado niya at ang kanyang tatay. Lumapit sa kanya ang kanyang abogado para kunin ang dala niyang gamit. Ate, salamat sa di pagsuko sa laban. Buong pusong pagpapasalamat niya sa kapatid niyang abogado. Hinawakan siya nito muli sa kanyang balikat at sinabing, karapatan mong ipaglaban, karapatan mong pakinggan. Kaya naman wala silang karapatan na akusayahan ang kapatid ko ng walang matinding ebidensya, sagot ng ate ni Makel sa kanya. Maya-maya ay may tumawag kay Makel na babae, tumingin ang ate niya sa kinaroroonan ng babae at biglang yumuko na nagpapakita ng paggalang at respeto, sabay pumasok sa kotse. Lumapit si Makel sa babae. Angeles, salamat dahil sa'yo nakalaya ako. Sabi nito sa babaeng may bitbit na sanggol. Nakakulong si Carlo dahil nasaksihan niya ang paghahalay na ginawa sa akin ng pamangkin ng may-ari ng eskwelahan natin kaya binugbog niya ito ng gusto. Pero di ko siya maipagtanggol dahil nasa itaas ang kalaban, wala akong sapat na kapangyarihan para ipanalo ang kaso, nilakas ng loob na tumistigo wala ako. Matagal din bago ako nakadalaw kay Carlo para humingi ng tawad pero dahil sa kaso mo naglakas ako ng loob, na taon lang talaga at nandoon ako sa mismong araw kung kailan ka hinuli, pagkwento ng babae kay Makel. Nag-isip saglit si Makel sabay sabi ng katagang walang demonyo na nananatili sa langit. Aming Panginoon sa langit, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ipon niyo kami upang magawa namin ang mga pinagdala. Hindi po namin tinataas lahat ng pagpapagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat, Miss Mary. Partner, ano namang susunod natin? Ngayon, dumako naman tayo sa balangkas ng pagsusuri. Partner, sino nga ba yung mag-uulat dyan? Tawagin natin si Miss Alaysa, partner. Miss Alaysa. Para sa pamumula, ang pamagat ng kataka ay pulang selda. Ang akda ay sa ginilinggo ni Sandiego. Si Sandiego ay nakaharap ng magiging ang mali ng mga institusyon. Ito tumali sa paglimbalak ng kanto. Ngunit talo, naitangkok na rin nila ang kanyang mga sulat sa proyektong pelikula ng paaralan ng Colegio de San Lorenzo. Salamat, Miss Alaysa. Yung tinalian talaga ni Miss Gallego, yung canvas. Pero kahit natalo siya dyan, di ba, nakapagtampok pa rin siya ng yung kwento dito ngayong gabi. Oo nga, partner, ginamit niya yun para makagawa ng magandang obra, partner. Kaya dumako na tayo sa susunod, partner. Tawagin natin si Mr. Comia. Para sa mga tauhan sa kwentong Pulang Selda, si Makel. Siya ang pangunahing tauhan sa kwentong Pulang Selda. Siya ay 22 taong gulang. Ang kanyang pamilya ay may kaunting kakayahan sa buhay. Siya ay nakulong dahil siya ay nakusahan ng pagkakaroon ng illegal na droga. Ngunit siya ay nakalaya dahil siya ay napatunayan na inosente. Si Katang, isang 50 anyos na nakilala ni Makel sa kulungan. Siya ay nakakulong na ng 10 taon at siya ay naging malapit na kaibigan na rin ni Makel sa kulungan. Si Alex. Siya ay isa sa mga nakausap ni Makel
sa kulungan at ang kanyang kaso ay pagnanakaw. Siya rin ay labas-masok na rin sa kulungan. Abogado ni Makel. Nagtanggol kay Makel habang siya ay nililitis sa kasong isinampa sa kanya. Siya rin ay kapatid ni Makel, Talpe, ama ni Makel at tumayong testigo habang si Makel ay nililitis ng hukuman. Angeles, presidente ng organisasyon ng kurso ni Makel, nung siya ay nasa kolehiyo pa, siyang nagbigay ng video na nagpapatunay ni Makel. Siya ay tanong at umuusap kay Makel sa kulungan. Saksihan ang pangalay na ginawa kay Angeles ng pamangkin na may-ari ng eskwelahan. Binugbog niya ito, kaya siya ay nakulong. Mga nagpuan sa kwento ng walang selda, sa kulungan at sa hukuman. Ayun na nga, partner. Kaya pala ganun yung video presentation kanina, no? Kasi nakilala natin kahit hindi pa natin nabubuod yung storya, talagang nakilala na natin si Kael doon. Oo nga, partner. Ang ganda talaga nung ginuhit ni Nico Improsa dito sa tagpuan at saka sa Tsaka yung sa pagbo-voice over, partner, talagang damang-dama natin na para tayong nanonood talaga ng live na maikling kwento, no? Oo nga, partner. Alam mo ba kung sinong nasa likod ng voice over, partner? Parang wala akong idea. Sino nga ba? Si Miss Judith yun, partner. Kaya ang swerte natin talaga. Parang napalamarin kung sino yung... Parang siya naging si Kael, no? Parang hindi pareho. Ang galing niya. Magaling para sa akin yan. Ang galing. Oo, partner. Sobrang galing talaga. Sobrang wala akong masabi. Kaya, partner, dumako na tayo sa susunod. At tawagin natin si Miss Eliza Faye upang i-report tong mga simbolo at ayuday. Para sa mga simbolo tayo na makikita, walang selda, nasa itaas ang kalaban mo, at walang demonyong nananatili sa langit. Oo, parang alam ko na ibig sabihin kagad ng pulang selda kahit hindi pa nasasabi, Ano ba, partner? Base dun sa kaninang naipresenta, parang dugo ang ibig sabihin ng pula. At yung selda parang hindi tayo sigurado dun eh. Pero pakinggan natin yung susunod, baka malinawan tayo. Sige, partner. Para sa teoryang pampanitikan, tawagin po natin si Miss Chamilin. Teoryang pampanitikan. Marxism. Teorya na mula kay Marx. Wait lang muna. Teorya na mula kay Karl Marx, nakasaad dito na ang mababang uri ng tao ay may kakayahang umangat mula sa laylayan. Ipinapakita sa kwento ng pulang selda ang determinasyon ng pangunahing tauhan upang maipaglaban ang kanyang karapatan, pagtanggol ang sarili sa maling bintang. Humanismo. Karapatan ng tao na mabuhay, ipaglaban ang kanyang karapatang mabuhay sa mundo at karapatang magkaroon ng tirhan, matamasa ang buhay na kanyang gustong tahakin, karapatan niyang makakain, makapagbihis ng damit. Ipinapakita sa kwento na karapatan ni Makel na makamit ang tunay na hustisya laban sa maling bintang sa kanya at karapatan niyang malinis ang kanyang pangalan. Maraming salamat, Miss Chamilin. Susunod naman ay si Tawagin natin si Miss Ivy Abejo, partner, para dito sa bisang pampanitikan. Para naman po sa bisang pampanitikan, ang uri ng bisang pampanitikan, ang akdang pulang selda ay bisang pangkaasalan. Ang akda ay hindi lamang nilikha upang magbigay ng puno sa ng bagbad. Nilikha rin ito upang magbigay aral at tumubog ng katauhan. Ipinahiwatig ito ang tunay na pagkatao ni Makel. Dapat nabigyang hustisya ang walang sala at parusahan ng totoong may gawa.
Tungkol din ito sa pagbabago ng isipan dahilan sa mga pangyayaring naganap sa binasa. Nalaman na natuklasan din ang totoong pangyayari. Maraming salamat, Miss Ivy Justin. Ano masasabi mo dun, partner? Talagang partner. Ang ganda talaga nung plot twist eh. Talagang mabisang-mabisa talaga siya, partner. At nagbibigay aral talaga at humuhubog sa katauhan ng manonood, partner. Parang gusto ko nang marinig yung susunod, partner. Parang hindi na makapaghintay. Kaya nga, partner kaya dumako na tayo sa susunod. At para sa daloy ng pangyayari, tawagin natin si Miss Eliza Pay ulit. Partner? Sa daloy ng pangyayari sa may kwento ang pulang Selda, na makatuhan tayo sa mga pagkakaroon ng illegal na droga na nagsilit si Makel sa isang selda na may 35 preso. At kung nakilala niya ilan sa mga bilang mga kasama. Ilan sa kanyang nakilala ay si Katang na 10 taon na nakakulong, ngunit si Tiyak sa kanyang kaso at hindi pa nakaranas ng publik. Sunod na kilala niya ay si Alex na mas piniling magpabalik sa kulungan upang mabuhay sa araw-araw. Nakilala niya rin dito si Carlo na nakulong dahil sa pangbubugbog nito sa pamangkin ng may-ari ng kolehiyong pareho ng pinag-aaralan. Sa unang araw ng pagliliti sa kaso ni Makel, tumistigo ang isang pulis umuwi sa kanya at nagpahayag na nakita nito ang iligan na nang magkasabay na araw na iyon ay tumistigo rin ang ama ni Makel. Ngunit ang sinabi nito para walang bisa ang kaso. Isang gabi pagkatapos ang kanyang unang paglilitis, pinagbubugbog si Makel ng 3 preso mula sa kabilang selda. Kasabay ng mensahe, nagsasabi na nasa itaas ang kalaban mo. Kaya kung ako sa iyo ay magpapabait ka na lang. Dahil magtatagal ka pa rito. Mula sa pahayag na ito, nakaramdam ng galit ang binata at kasabay na pangyayari ito, ang pagdiwas ng binata sa iba ang kapwa nito preso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumiklab ang isang kaguluhan sa loob ng selda ni Makel. Sa gitna ng kaguluhan, akmang sasaksakin na si Makel, ngunit agad na napigilan ito ng kanyang dating kamag-aral. Sa pagdating ng kapulisan at pagpupa ng kaguluhan, doon lamang napansin ng lahat ang matandang si Kato na nag-aagaw buhay. Sa tahimik na iyak na lamang ni Makel nagawang mamaalam sa kanyang tatay-tatayan. Dahil sa isang video mula sa kamera, napatunayang walang sala si Makel sa kasong pagkakaroon ng iligal na droga. Nagamit din nila itong ebidensya upang sampahan ng kaso ang mga pulis na humuli at nagtanim ng droga sa kanya. Sa pagtatapos, binanggit ni Makel ang mga katagang walang demonyo na nananatili sa langit. Maraming salamat, Miss Eliza. Mong mahaba-haba yun Pero alam mo, partner, nakakatuwa rin pala yung dulo. Alam mo, kanina, naiinis na ako dun sa bandang gitna Bakit naman, partner? Kasi parang tinuturong nilang Diyos yung pinakataas na sinasabi kanina ng mga pulis, di ba? Parang napaka-unfair nun. Oo, partner, kasi talagang binago na talaga ng kapangyarihan tong mga pulis na to. Kaya nila nagawa yun, partner. Pero alam mo, nakakatuwa din kay Kael, no? Kasi imbis na tumakas siya, talagang nagstay siya doon. Hinayaan niya na malitis yung kaso niya. Oo nga, partner. Kung ako siguro, tatakbo na ako, partner. Pero mas nag-isip siya kaysa sa'yo, di ba? Parang pinapoint ko lang dito, partner. Yung, alam niya, unfair na yung nangyayari sa kanya, pero fair pa rin yung ginagawa niya. Yung gets mo yun? Oh, partner, gets na gets ko. Talagang, hinayaan niyang malinis yung pangalan niya muna. Hinayaan niyang dumanas muna siya ng maraming paghihirap, partner. Kahit nakakasaltay ko. Parang unfair yun, partner. Pero, kakaiba talaga tong si Makel, partner. Tsaka alam mo, gano'n naman talaga Parang mahirapan ka muna sa una. Pero pagdating sa
finish line. Talagang hayahay na. Oo nga, partner eh. Kaya, dumako na tayo sa susunod, partner. Tawagin natin si Miss Mary upang iulat to, partner. Para sa ikawalong parte ng pagsusuri, uri ng panitikan, maikling kwento, estilo ng paglalahad. Ito ay pasalaysay na isinaad. Sariling reaksyon. Ang kwento ay nagpapahayag ng isang magandang mensahe para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay. Ikaw, partner, anong masasabi mo dun sa buong storya na yun? Partner, talagang naghahalo-halo yung emosyon na nararamdaman ko, partner, nung mabasa ko yun. Talagang nababagbag yung damdamin ko, partner, lalo na nung sinabi na namatay si Katang sa kulungan, partner, sa riot. Grabe, partner. Talagang naiiyak ako dun eh. Pero nahaluan yun ng katuwaan nung nabigyang katarungan na si partner, si Makel. At nakulong na yung mga pulis. Partner, ikaw? Alam mo, partner, parang na-inspired ako dun Hindi ako na-inspired makulong Parang na-inspired ako na ipaglaban talaga yung katotohanan hanggang sa dulo, no? Ano kaya masasabi ni Miss Eliza dun sa kwentong ito? Para sa akin naman, napahiwatig ng kwentong to yung importansya ng katapatan at katarungan sa ating lipunan. Hindi makukulong si Makel kung tapat lamang ang mga kapulisan nagtanim ng droga sa bulsa ng binata. Hindi dapat namatay ang katay-tatayan niya. Yang si Katang, kung nabigyang importansya ang kanyang karapatang ipagtanggol ang sarili sa harap ng batas. Hindi sana naatili sa bilangguan si Carlo kung mas nabigyan ang katarungan lamang ang mga ginawa niya. Sa ating lipunan, naniniwala ako na meron nakakataas at nasa ibaba. Nasa tao na lang yun kung paano sila magbigay ng pantay na pagtingin sa kanilang mga kapwa. Partner, tawagin natin si Miss Charmeline upang magbigay ng reaction niya. Sa sariling reaction ko dito sa kwento, nalulungkot ako. Nakakalungkot lang dahil aminin man natin o hindi ay magpahanggang sa ngayon, patuloy na nangyayari ang ganitong mga kasamaan. Hindi masama na maghangad ka ng masigit pa kung anong meron ka nga sa ngayon. Ang masama ay gumagamit ka ng ibang tao para lamang itaas ang iyong sarili. Nakakalungkot lang din dahil may ibang tao na hindi alam o kayang ipaglaban ang kanilang sariling karapatan bilang tao. Salamat, Miss Tapos Charmeline. yung kanina yung reaction nila. Lalo na dun sa sinabi ni Miss Eliza na talagang may nakakataas at may nakakababa. Kapag nasa baba ka, parang wala kang magawa. Oo nga, partner eh. Pero papahuli ba dyan si Mr. Norby? Siyempre, hindi, partner. Siyempre hindi. Ang reaction ko sa kwentong Pulang Selda, nakakalungkot isipin na nangyayari ito sa totoong buhay dahil minsan talaga hindi pantay ang tingin hindi pantay ang pagbibigay ng hustisya, lalo na sa mga taong mahihirap. Kaya sana mabigyan ng katarungan yung ibang tao na hindi kayang, yung mga maliliit na tao na hindi nila kayang ipaglaban yung sarili nila. Sana mabigyan sila ng boses para lumaban at magtagumpay sa kanilang mga hinaharap na problema. Ayun, maraming salamat, Mr. Norby. Talagang may pinaglalabang ka doon. Pero, alam mo, para sa akin, partner, parang yung batas ayos naman siya. Kung paano mo lang talaga siya i-implement, di ba? Kasi may batas naman na, yun nga, yung ginawa ng mga pulis. Yung pag-fabricate ng weapon. Di ba? Hindi yun pwede. Yung nila ng drugs. May batas tayo na mali yun. Pero, ginagawa pa rin nila kasi yung mga nag-i-implement din mismo talaga ang uma-agree dun, di ba? Partner, nangyayari talaga yun. Sinet up nila talaga eh.
Kaya paminsan, para tumaas lang yung ranggo nila, gagawin nilang matapak ng tao para tumaas sila. Kaya partner, tanongin natin si Miss Ivy Abejo para sa reaction niya. Para naman po sa aking reaksyon, nagandahan po talaga ako sa kwentong ito kasi nagpakita po ito ng karapatang pangtao kung saan nagbigay ng hustisya at karapatang ipaglaban ng kanyang sarili bilang walang kasalanan laban sa may sala. Nagustuhan ko rin to dahil sobrang detalyado ng kwento at halatang pinag-isipan at pinaghirapan. Ang dami Salamat, pa po rin Miss Ivy. dito Mukhang kahit natalo siya sa sinalihan niya nung sa canvas, mananalo siya dito. Oo nga, partner eh. Talagang ang ganda talaga ng ginawa ni Miss Judith Gallego ng storya. Partner, tinan mo, pamagat pa lang, pamatay na. Pulang Zelda. Diba, parang ma-curious ka na agad na basahin to, partner. Paano pa kaya kapag ginawa nila tong pelikula, partner? Talaga iniwala din ako doon. Dahil dyan, mag-proceed na tayo sa huling... Partner, tawagin natin si Miss Lagata. Dumako naman po tayo sa huling parte ng ating pagsusuri, ang implikasyon at ang gintong aral ng kwentong Ang Pulang Selda. Patuloy na nangyayari sa panahon natin ngayon ang ganitong mga kasamaan, kasakiman at panggigipit o pang-aapak ng mga nasa itaas sa mga maliliit na tao. Kaya sa mga patuloy na nakararanas ng ganitong kasamaan, huwag kayong susuko, huwag mawalan ng pag-asa at huwag matatakot na ilaban ang ating karapatan. Gintong aral. Lahat ng nilikha ng Panginoon ay pantay-pantay, walang nasa itaas at nasa ibaba. Kaya huwag gumawa ng mga bagay na ikapapahamak ng iba para lamang sa pansariling kapakanan, dahil lahat ng kasamaan na ginagawa mo ay may balik sa iyo. Tama, nag-agree ako sa gintong aral na yan, partner. Alam mo, sinabi ko kanina, di ba, na naniwala ko kayo taas ang panghabang. Pero hindi yung panghabang kayo. Parang hindi yung permanente. Kasi pwedeng nasa taas, bumaba, tapos nasa baba, pwedeng tumaas. Depende yun sa ginagawa mong kasamaan, di ba? Kung kasamaan naman lahat ng ginagawa mo, hindi ka mananatili sa taas. Oo nga, partner. Kaya nga, walang demonyo ang nananatili sa langit, partner. Lahat bumabagsak. Naku, nakakatakot yan, lalo na sa mga politiko ngayon. Sinabi mo pa, partner. Mahirap na mag-drop name, partner. Naku, huwag mong gagawin yan. Ikaw talaga ang mapupunta sa ibaba. Dahil yan, tapusin na natin to ng meron tayong gabay. Tawagin natin ulit si Miss Mary para sa panapos na panalangin. Miss Mary? Ngayon po ay dadalhin tayo sa panalangin. O Panginoon, maraming salamat po at sa gabing ito ay natapos namin ng matiwasay ang aming webinar at katuparan namin ang aming layunin na maipabatid sa mga manonood ang layunin ng aming webinar. Ito po'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Miss Mary, sa iyong dasal. At maraming salamat rin sa lahat ng dumalo dito sa webinar. Partner. Yes, partner? Magpasalamat ka naman sa lahat ng nag-effort para Salamat po sa lahat. Salamat po sa manonood nito. Lalo na po sa inyo, sir. Partner. Maraming salamat, Sir Navas, sa pagbigay sa amin ng lakas upang gumawa ng gantong webinar. Salamat din sa mga tagapag-ulat, ang gagaling nyo. At lalong-lalo na sa sumulat ng storyang ito. Kaya partner, tatapusin na natin to. Muli, maraming salamat at magandang gabi. Special credits po kay Miss Galye.